Atong palakpakan ang Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, alang-alang po sa pagbigay po galang ng salita ng mahal na Panginoon. Ito po ay dadalhin po ng ating beloved ordained preacher. Tumayo po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, beloved Captain Ignaw. Everybody say, praise the Lord. Tasong kamay, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magkataon. Alam mo sa amin sa araw to, sinamasama mo kami dito sa iyong bahay-sambahan, Lord. Maraming salamat sa iyong presensya. Pinadama mo sa amin, Lord, to prove that our presence and worship and thanksgiving rest to the throne of the grace, my God. You inhabit our presence, my God. Thank you so much. And with the song, the choir from J. Paul, Sulim, and all the choirs, Lord, that we sing, Lord, in Sunday school. Thank you so much this moment. Thank God. I pray, oh God, I visit you, God, to praise and with the humble servant to liberty, beloved message to the brethren, to the first leading prayer, beloved pastor. I bind Satan, cast out hindrances right now. Let them believe the gospel, Lord. Cast out right now, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. So, first of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our dearest and Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved, noble evangelist, Willie Stud Almeida, the end-time prophet of our loving God, and he always treasure and cherish the blessed memories and golden teaching, beloved Son Pastor Lina Almeida, and all beloved dear children, and the whole Almeida family. And I greet also my beloved co-workers, preachers, all of you, my beloved wife, my family, and my beloved webcast viewer, sa lahat ating mga bisita. Maraming gandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Pwede ba tayo sumigaw ng malakas na praise the Lord? Ang lahat ng pinagpapala, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Amen. Lahat tayo pinagpapala. Amen ba? Bakit pinagpala tayo? Pinaulanan tayo ng grasya. Unang atip pa yung ating chapel, pumatak na yung grasya. Pati pa sa pulpito, dito pa tumulo. Amen. Ibig sabihin, binapakita ng Diyos niya, dagdagan nyo pang pledges nyo. Dahil bakit? Ibili natin ng bulkasel. Wala may nag-imin. Pag pagbibigay nga, tahimik ah. Pero pagkapa, maingay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen ba? Ibig sabihin, kulang pa yung yero natin, kaya indiritso pa yan doon, may tulo pa eh. Kulang pa to, mahal, napakarami pang dapat kailangan. Plywood, may kisame pa yan, dingdingan pa dito, may plaster pa yan. Nagpasalamat kami sa ating Panginoon, sa mga kapatiran, nag-contribute na ilang mga pledges, nagbigay kayo ito na gamit. Mga binamahal, so kulang pa. Ating malang isuon, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Kasi pag banggitin ko pangalan nyo, yung ibig sabihin niya, it's already paid. Bayad na yan. Kailangan hindi natin banggitin yung pangalan nyo. Kung kamo nagbigay, para ang Diyos ang return the blessing to you. Amen? Nagbigay siya ng 25 pesos ng yero, itong 2 tubo. So, salamat. Kanina may nag-abot ng pledges naman. Salamat po sa mga pusong mapagbigay. Ng Diyos nag-create sa inyo ng generous heart. Amen? Mapagbigay na puso at mayroong dakong kabugaton sa gawain ng ating Panginoon. So asahan nyo po, sa inyong panampalataya, nakikita yung pangailangan ng iglesia, mayroon kayong panampalataya, kaya nagbigay kayo. Tandaan nyo po, sabi ng Biblia, mayroon kayong provision na tanggapin sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang ating title sa ating mensahe ngayon, Faith and Provision. Panampalataya at ang pag-supply, pag-provide ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen ba? Ano bang meaning ng panampalataya? Faith. Alam natin palagi na tagasulat sa Hebrews 11:6, 11:1 sa in the Bible, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Substansya, kabuuan, mga naman ng ating panampalataya. Substance of things hoped for. Mga bagay na binuo ng Diyos, substansya,
Amen? Nga mga bagay nga hindi natin nakikita o ngunit ating inaasahan. The things that hope for and the evidence not sins. May ebidensya nakita ngunit wala tayong nakikita. May ebidensya hindi na nakikita. Hindi natin nakikita ang kapangyarihan, ang ating Panginoon. Ngunit nakikita natin ang kanyang kapangyarihan. Amen ba? So sa dictionary, iba yung meaning ng dictionary sa Biblia. Sabi dito, faith is a complete trust or confidence in someone or something, or a strong belief in God or in a doctrine of the church. Yan po ang simpleng meaning ng diksyonaryo. Kumplitong paniniwala. Amen? Complete trust or confidence. Ang confidence, panatag ka. Nga you believe, may strong belief, nga mangyari ito sa akin at totoo. Bakit? Ang Diyos na pinaglingkod natin ay buhay. Tumutugon sa panalangin. Yun pong pananampalataya. Wala kang pag-alinlangan because you have a strong belief in God. Meron kang confidence, complete trust. So walang doubts nga kahit kunti mapasok sa isipan mo. Kaya mga patutuo yung nakaka-revive. Amen? In times of trials, hardship, sickness, difficulties dumating sa buhay nyo, talagang naniwala kayo sa ating Panginoon. You believe, you strong belief to God, complete trust and confidence, by means of prayer, to a loving God, then to the first prayer of beloved pastor, ang Diyos po nagbigay ng katuparan sa ating hinihingi sa Kanya. That is faith. Wala kang alinlangan, wala kang pinuntahan, wala kang linapitan. In times of trials, sa itong beloved RB, ang mga anak niya, 50-50, wala ng pag-asa. The doctor pronounced that your child is already dead. Patay na. Puri pa rin siya, puri. Puri lang siya nga puri. Sabi ng Biblia, delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Delight yourself unto the Lord. Ibig sabihin delight, lipayon mo munang kasing-kasing mo sa Diyos. Amen? Lipayon mo muna ang Panginoon. Magkaroon ka ng kagalak at tuwaan sa sarili mo para sa Diyos by means of praising His name. Purihin mo siya, daigon mo siya, mayaon mo siya, mga minamahal. After that, sabi niya, and He will give the desires of your heart. Anong desire mo, Lord? Pagalingin mong anak ko. Buhiin mo siya. Bigyan mo ko ng papapala. I-grant ni sa akin, hingi ko sa iyo. Sabi niya, after you delight yourself unto the Lord will answer your prayer. And He will give thee the desires of your heart. Tulad yun sa pagbibigayan. Sabi ni Brother ni kanina, Kapitan, ang pagbibigay ng ating tithes and offering is came from our willing heart. Amen? Sa puso mo yon. Nga you're willing, you're eager, you're able, nga walang pag-alinlangan, may panampalataya ka, nga kung gawin mo to, sumunod ka, magbigay ako, alam ko ang pangako ng Diyos, pag ako'y magbigay, ako'y bibigyan. Amen. Amen. You're expecting of return of investment na ininvest mo sa ating Panginoon. That is truly, totoo, talagang totoo yan. Pag magbigay ka ng iyong tithes and offering sa Panginoon, more than that's more, but give much more than enough to the Lord. Ang ibig sabihin na give much more than enough. Sobra at higit sa pangailangan ng iglesia. Hindi lang 20% ka palagi. Matagal ka ng Kristyano, 20%. Pang baby in Christ lang yan. Kailangan habang tumatagal ka, paglingkos, grabe na pagpapala, natanggap mo sa Panginoon, protection, lahat ng bagay, pinagpapala, grabe nga provision binigay sa iyo. Kasi pag sabi mong provision, hindi lamang money. Kasi lahat tayo, pag sabi natin provision, ang ibang meaning ng provision is to mahimo kang supporter or supplier. Amen? Ang ating greatest supplier, ang ating greatest supporter, ang ating greatest na magbigay ng provision, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So nalaman nyo ng meaning ng panampalataya. Dito tayo sa provision. Provision is the action of providing or supplying something for use. Yan po ang meaning ng provision. Amen? The action mo, of providing or supplying something for use. May action ka, nga ikaw to provide at supply something or anything for use upang magamit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Yan ibig sabihin,
Noun yun. Synonym, supply. Supply or providing, for being, delivery. Yun, nagpa-deliver ka dito. Amen? Furnishing, i-furnish mo. Equipping, ibig sabihin, equip, tanan, punuan mo. Giving or donation. You donate or giving donation. Din allocation, i-allocate mo ang bawat lugar. Ano bang gamitin natin yan, kuya? Bigay ako na bahala. Distribution, yung distribute ka, nagbigay ka. Presentation, i-present mo ang ibibigay mo. Yan ang tawag yan sa meaning ay provision. Ang tanong, sa pinagbabanggit ko, mayroon ba kayong nagawa doon? Wala may nagkatago-sagot? Ha? Nag-supply ba kayo sa pangailangan ng iglesia? Ha? Nag-provide ba kayo sa pangailangan ng iglesia? Nag-donate ba kayo? Nag-distribute ba kayo? Nag-present ba kayo ng mga bagay para sa iglesia? So lahat yan nga meaning, mga minamahal, is ang meaning yan, provision. Kayo ang gagamitin ng ating Panginoon to supply, to distribute, to present everything sa lahat ng pangailangan ng iglesia. First of all, your money, your cash money, or anything. Dabi, something. Pwede ka magtala dito ng sin, yero, kahoy, pakpo, lansang, lahat gawin mo dito. Sa Biblia lahat ng bagay, gawin mo yan. Do you have to donate your land para sa chapel? Lahat yan, provision. Tayong gamitin ng Diyos sa pag-provide sa pangailangan ng iglesia. At the same time, pag nakita ng Panginoon, you are willing to support the church because ang donator, ang tawag sa kanya, ay, ang provision, ay, ang ibang meaning ay supporter, ikaw. Nagsusupport ka, ang supplier. So maminaw, pag nakita ng Panginoon na you are the supporter and supplier of something to be used in the church, sabi ng Biblia, buksan niya ang langit, ibubuo sa iyo ang pagpapala na walang sapat na silid na pagkalalagyan. Because we cannot outgive God. Hindi natin malabawan, mahigitan ang Diyos kung magbigay. Kaya ano una binigay ng Diyos sa atin? Yung ating buhay at hininga. Amen? This one life that we have now, hiram natin sa Diyos. Amen. Yung buhay niram natin sa Diyos, gumawa siya ng paraan upang tayo iligtas. Ayun, linigtas tayo sa kamay ni Satanas, sa kapamakan, sa karamdaman, sa problema, sa dating asalot sa impyerno. Dito na tayo. We are now in the hands of God, enjoying the blessing from the Lord. Amen ba? Everybody serves the Lord. Pangalawa, protection. Wherever you are, wherever you go, anumang gaming ginagawa mo, protektado ka ng Diyos. You are under shield with the Lord. Pagpapala yan. Ang tanong ko sa inyo, ngayon, for all this provision that we received from the Lord, blessing, ano pong ating in return na maibigay sa Diyos? Yun pong ilagay ko sa isipan nyo. Wala man nag-imin. Ha? Ano pong ating in return nga bilang pasalamat na may offer natin maibigay sa ating banal na Panginoon in the service of the work of the ministry? Yung tithes and offering lang ba? Okay, that is number one. Your tithes and offering. Pagkatapos ng yung tithes and offering, mayroon pa, your love offerings. After that, your pledges in the church. Kasi pag isumatang lahat ng meaning ng provision, napakaraming atin kaninang pinag-aralan. Amen ba? So marami, hindi po matapos ang ating magagawa sa ating banal na Panginoon. Something to be used in the vineyard of the Lord. Kung mayroon kang panampalataya, paniniwala, strong belief and faith in the Lord, hindi ka mangamba. Lahat magawa mo. Dahil ginagawa mo to hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kalulatian ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakibasa, Brad. Maliit na lang oras natin. Matthew chapter 6, verse 24 up to 34. Tungaan nyo lang, Brad. Kay
24, 34, mahaba man. Praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 24, hantod sa unahan. Hallelujah. Walay bisan kinsa nga arang makalagad og duha ka galon. Kay may tabo man nga dumtan niya ang usa ug higugmaon niya ang ikaduha. O dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo makalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Amen. 25. Busa ignon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi, kung unsay inyong kanon, o unsay inyong imnon, o bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibiste. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, o ang lawas labaw pa kaysa biste? Amen. 26. Tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan, wala sila magpugas ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga dapa, apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man kamugbili kay kanila? 27. O kinsa man kaninyo'y makadugag ug usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. 28. Ug nganong mabalaka man kamod bahin sa ibiste, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan, giunsa nila sa pagtubo, wala sila magbudlay ni magkalinyas. 29. Apan suginlan ko kamo nga bisan pa si Salomon sa tibuok niyang katahom wala gani makabistig maingon sa usa kanila. Amen. Brad, diyan lang kulukutob. Si Juan naman sa 30, si Brother Carlito. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Marayon sa versikulo 30, hallelujah, praise the Lord. Udkon sa ingon, ipistihan sa Dios ang tanom sa kaumahan, nga karon buhi pa, apan ugma, iksalibay, nangadto sa hudno. Di ba, kamo labaw pa ang iyang pagabistihan o mga tao nga madyutay pagsalig sa 31. O sa ayaw na kamo pagkabalaka nga manag-ingon unsay among kanon o unsay among imnon unsa may among ibisti 32. Kaya ang mga hintil nagapangita nining tanan mga butanga o ang inyong langitong amahan nasayod nga kamo nagkinahanglan nining tanan. Amen. Diyan lang ako to. Brother Roger, 33 at 34 para tanan mga kabasa. Praise the Lord. Din sa 33. Apan mo iunahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. 34. Busa ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kay ang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sa bersikulo na binasa natin, mga minamahal, Matthew 6:24 up to 34. Sa unang binasa from 24 up to 25, inuna na mismo ng ating malapay dito. Hindi pwede ang tao maglingkod sa dalawang amo. Amen? We cannot serve two masters at the same times. Na kapungutan mo sa you have to hate the one and you have to love the one, hindi po pwede. Ang ibig sabihin, you cannot serve God and mammons in the same times. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos o sa pira o sa kayamanan. Pinauna na daan ng Panginoon yan. Kaya maraming Kristiyano minsan, nakakalimutan yung salita ng Diyos, yung pangako ng Panginoon. Yung kailang iniisip na lang, yung pangako ng tao. Yung pangako ng tao, tandaan nyo yan, kung sa kasabihan pa, mapapako. Pero si Kristo, nagsaad, siya mismo nagpapako upang lahat tayo ay pagpapalain niya. Amen? Because God is not a man who make a lie. Ang Diyos hindi katulad ng tao nga siya'y maghimo ng kasinungalingan o bakak. Lahat na pinangako niya, to pa rin niya. Pero yung tao pang nangako, tandaan nyo maminamahal, masipyat ang tao. Nature of a man, and he is a liar. Maraming napasama ang buhay dahil naniwala sa pangako ng tao. Ang isip nila, to earn a living.
to receive much blessing because of the promise of a man. Ngunit sila po'y nahulog sa silok. Bakit? Kung Kristiyano ka, wala ka ibang asahan nga pangako, kundi ang pangako lang ng Diyos sa buhay mo. From the very start of your life, since you met the Lord until now, bilangin mo isa-isa. Sabi ng mga pastor, you have to count your blessing, name them one by one since you met the Lord until now. Para hindi ka manglalamig, hindi ka magkaroon ng pag-isip na para bang nangkaroon ka ng kabalaka sa buhay mo. Isipin mo yung pangako ng Diyos. Count it, name them one by one, all the blessing that you receive from the Lord. Nasib ka 1984, 1980, anong taon yan? Isipin mo noon sa una, ano ka ba? Walang-wala ka. Wala kang tahanan, wala kang negosyo, wala kang trabaho, walang-wala. Gutom ka, hirap ka, kalungkutan, gabi ka, gubot ang buhay mo. Nung natanggap mo ang Panginoon Kristo, tinanggap mo siya at that time, at that year, anong nangyari sa'yo? Pinagpapala ka ng Diyos, pinakain ka ng Panginoon. Galing si Hewa sa kahirapan, pinagpala ka. Kumpleto, binigyan ka ng Diyos, binihisan ka, binigyan ka ng damit, binigyan ka ng pagkain, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng tahanan, binigyan ng sasakyan. Kumpleto. Pinubot ka pa sa imong trabaho sa negosyo. Ngayon, nung pinagpala ka na, nakalimutan mo na yung pangako ng Diyos. Hindi mo na tiningala yung pangako ng Diyos, yung tiningnan mo na yung pangako ng tao. Sabi ng Biblia, you cannot serve God at mammons. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos o sa pera. Everybody say, praise the Lord. Pag mahalin mo yung pera, delikado ka. Mawala ka sa linyada ng ating Panginoon. No man can serve two masters, or either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the others. We cannot serve God and mammons at the same times. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapungutan mo isa, kaluguran mo isa, wala, hindi po. Isa lang. That's why the Bible says, you must to love the Lord with all your heart. All your heart, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. Wala iba. Buo ang pag-ibig sa Panginoon. With all your heart, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. Without any mental reservation, but in open heart. Yan po ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung marami Kristyano, ilang taon na naglipas, wala sila mag-aasahan, Diyos lamang hanggang ngayon, nagtatamasa ng pagpapala. Kapatiran sa Divisoria, hindi ko makalimutan. Dati lang basuriro. Basuriro lang, tagatulak ng kariton, mamulot ng mga basura. Ngayon, naglingkod sa Diyos, nagtapat, sincero. Ang mga anak to na sa London, sa Amerika, condominium sa Divisoria, grabe karami. Hindi basta-basta, pinagpapala. Hanggang ngayon, mainit sila naglingkod sa Diyos. Wala silang inasahan na iba. Bakit? Naranasan na sa umpisa, naging basuriro sila. Wala sinasahan ng tao. Sila lang. Buhay lang, hirap at ginawa. Ginawa nila. Naglingkod si Diyos. Dala sa amuran, tutulak ang kariton. Pagkatapos ng tsamba, pamulutin na yung mga julibing, mga cups, mga papel. May baling ibinta nila sa dako ng Divisoria. Naglingkod sila sa ating mahal na Panginoon. Nagpatuloy sila ngayon. Sila lang supporter. Supplier ng church. Tumutulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. With all the provision, nagbibigay sila sa mahal na Panginoon. Dahil sabi nila, yung pagbibigay ay susi ng pagpapala. Naranasan namin yung kahirapan, sagad sa buto. Pinapamulot namin yung natapon ng mga Jollibee, may natira pa, kinukuha, kinakain namin. Nakilala namin ang buhay ng Diyos sa Dispo Jose. Ngayon, sobra-sobra ang pagpapala. Wala sila bang inasahan? Yung isang kapatiran, mga Gonzales family, taga Divisoria din. May fruit stand sila. Ganon din. Nung nag-start sila, walang-wala. Hanggang naglingkod, nagtapat, nagsimba palagi. Sabi nila, Pastor, pagpalain kayo. Yung fruit stand nila, lumago, yung mga katabi na bankrupt, sila na natira. Ito yun ang kalungkot. Nung pinagpapala na, ito na. Hindi na minsan maka-overnight. Hindi na makasamba Miyerkules. Dahil sabi mala pastor, grabe kalakas yung tinda namin, wala magbantay. Sabi ng mala pastor, noon, wala ka. Pinamamulot mo lang yung pakwan ng mga sira na. Ngayon, yan ang rason mo. Brother Simeon, tandaan mo.
Pagdating ng panahon, yung binigay siya ng pagpapala, baka bawiin yan. Kung paano pinagpapala sa isang kisap mata, ganon din ang Diyos babawiin yung papala, isang kisap mata rin. Patuloy pa rin, patuloy. Ganon din. Hanggang Sunday, hindi na dumalo. Ano nangyari? Tinubuan ng kasakit na hospital. Noong hospital, nag-request na ng mga manggagawa. Yun ang matindi. Sabi naman, sabihin mo, kay Brother Simeon, pag hindi sila mangako, bumalik sa pagsamba, unahin lang palagi ang Panginoon, hindi siya gagaling at mababankrupt sila. Nagmamatigas, ano nangyari? Namatay. Isang pamilok, nabulok ang lahat nilang prutas sa Divisoria. Imagine. Pag tumiwala ka na sa pera, tumiwala ka na sa pagpapala, hindi ka tumiwala sa Diyos, nga dapat from the start of your life, walang-wala ka. Pinagpapala ka ng Diyos. Nakalimutan mo yung may-ari ng pagpapala. Nakalimutan mo na yung may-ari ng lahat na provision. Nakalimutan mo na. Nawala sila. Ngunit yung mga tabuk kalaw, pamplito to, ng mga taga-Divisoria, hanggang ngayon, sa Amerika, sa London, hanggang ngayon patuloy nagsamba sa ibang bansa, pinagpapala sila. Bakit? Ito pong pauna ng Diyos. Faith and provision. Pag may panampalataya ka, hindi ka dapat malungkot, hindi ka mag-alala. Kahit isang kubiko. Huwag mo isipin, paano ako makadamit? Paano ako makakain? Sabi ng Biblia. Kahit si Solomon na pakayaman nga hari sa buong daigdig, ngunit hindi niya nagaya kung paano dinamitan, pinaganda ng Diyos ang mga bulaklak. Tingnan mo yung mga bulaklak. Tingnan nyo. Iba-ibang kulor na pagaganda nila. Sino nagbihis yan? Kisa nagpurma sila? Ang Diyos sa langit. Si Solomon na pakayaman, hindi na nagaya ang pagbihis ng Diyos sa mga halaman kung gaano kaganda. Ibig sabihin, hindi mo magaya at mahigitan ang kagandahang loob ng Diyos. Ang tao, may limitasyon hanggang doon ka lang. Dan yung karunungan ni Solomon at kayamanan, nagmumula din sa Diyos yan. Hindi po galing sa Kanya. Dinalangin Solomon, pinili niya, Lord, manalangin ako, ang hiningi ko sa iyo, hindi po yung kayamanan. Hindi po para muhabang buhay ko, kundi ang hinihingi ko sa karunungan lamang at kaalaman upang marul ko itong gingharian ng aking amahan, iniwan sa akin. Sabi ng Panginoon, Solomon, na hindi, ibigay ko sa iyo ang hinihingi ko, wisdom and knowledge to rule thy people. At hindi mo hingi ng mahabang buhay, kabigyan kita ng mahabang buhay. At hindi mo hingi ng kayamanan, bibigyan kita ng grabing kayamanan. The author of provision is our living God. If you trust Him completely, ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo in the exact time. Sa tamang panahon. Ayaw lang pagmamadali. Ang tao kasi masyadong bisyoso eh. Gusto niya pagising niya, mayaman na kagad eh. Amen? Pagkagising niya pa lang eh. Pagising pa lang, sabi niya, saan na ba yung auto ko dyan? Gusto, pagising pa lang, mayaman na eh. Kaya lahat ng bagay, dahil sa kayamanan, iniisip niya, makalimutan niya. Pagising, hinahanap yung kayamanan eh. Hindi pinakpakan ng Diyos. Kaya kakalimutan niya. Sabi ng Biblia, tandaan nyo, no man can serve two masters. Or either will hate the one or love the other. Or else, he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammons at the same times. Hindi ka pwede maglingkod sa pira at sa Diyos. Damit, pagkain, everything, sabi ng Biblia, ibigyan ng Diyos. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Huwag mo na isipin ang buhay mo. Take note of your life. Huwag mo isipin yung sarili mo lang palagi. Pag iniisip mo yung sarili mo lang kapakanan, ang tawag siya makasarili. What shall we eat? Siya akong kanon. What shall we drink? Siya akong imnon. What shall we, or no, nor yet for your body, para sa katawan ko. What we shall put on, is that the life more than meat and the body more than raiment? Sabi ng Panginoon. Di ba ang ating sarili, ang ating buhay, mas mahigit pa
mahigit pa sa pagkain. And the body, the raiment, ang ating katawan ay mahigit pa sa damit. Kayang-kaya ng Diyos ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Malakas yung imin ni Brother Lito, pero sa likod. Palikod-likod lang. Amen. Kaya tinamaan siguro si Berlito, kaya lakas imin niya. Kasi hindi na maka-overnight eh. Hindi na makasamba overnight, hindi makasamba Miracles, ang ginabantayan doon, yung takyubo na lang. Baka nakawin ng mga, yung mga perlas doon, baka nakawin ng mga tao eh. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa mga perlas at bulawan. O sa bahandi na pinagkikiran mo. Sabi na, take no thought for your body, but your life. Huwag ka mag-alala sa iyong buhay ngayon. O bukas, damit mo, pagkain mo lahat ng bagay. Mahigit pang buhay mo kaysa damit sa katawan mo para sa Diyos. Bayaan mo yan. Kung talagang ibigay sa iyo ng Panginoon, ibigay sa iyo yan sa tamang panahon. May pupunta sa bahay mo na grabing bilyonaryong buyer. Bilhin ko lahat yan, ginto mo, mga brilyante, perlas, bilhin ko tanan yan. Basta unahin mo lang ang ating pinakamahal na Panginoon. Pero kung nang-iisip mo doon ka lang palagi, hindi ako mag-overnight, ba sinakawin? Hindi ako magsimba, ba sinakawin? Sabi ng Diyos, dalawa ng pinaglingkuran mo, Panginoon at yung takyubo. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, hindi ka pwede maglingkod sa duwang Panginoon. Isa lang. Kaya ko nga, meron nga ako takyubo na, sila ng lambisa eh. Itingnan-tingnan ko, mga 5 kilos eh. Kasidlak-sidlak. Grabe yung mga perlas oh. Sabi sweeter ko, saan manapan? Kung nabi, may perlas daw niyo. Saan man nato ni perlas? Hindi man ni makaon. Di man ni malaga, di man ni mahigop sa baw. Amen. Bago ibenta ni, kinapunta, dalhin mo natin sa UP. Sa Science and Geology. Ipaasay, ipabasa, kung totoo bang perlas ito. Saka pa tayo maghanap ng buyer. Saan tayo maghanap ng buyer? Dalhin mo yan sa dinar. Sabi na, ay sir, aquatic rock yan, sir. Ginadekorasyon lang yan. Way kwarta. Marami daw buyer. Si Robert, gabi ni si Robert, naidong pa yun. Bilyonan. Sige lang, ingon buyer. Sabi, saan nga buyer? Malapit na, may buyer. Sino lagi nga buyer? Basta buyer. Wala gani kasabot. Sige lang, ingon buyer. Kinsa nga buyer? Hindi mamagtugan, sino nga buyer? Basta buyer. Maraming buyer, Brad. Tanang nga puntalon, ano ka ba? Buyer. May punta, ano ka? Buyer. Pero wala may nagpalit hanggang ngayon na puro naman buyer. Hindi pa panahon. Ngayon, unahin mo muna ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya kahit yung mga ibon sa karagatan, sa kalangitan, behold, the fowl of the air, they sow not. Hindi sila nagpupugas. Neither do the reap, hindi siya marunong mag-ani. Nor gather into barns, siya marunong mag-ipon ng mga pagkain lang. Yet your heavenly Father feedeth them, and we are not much better than they. Kahit ang mga ibon naglilipari, ka marunong magtanim, di ka marunong mag-ani, mga hindi marunong mag-ipon, mga minamahal. Ngunit sabi na, your heavenly Father feedeth them. Ang Ama natin sa langit ang nagpapakain kanila. Sabi din sa question, are you not much better than they? Mas mahigit pa daw tayo, mabuti pa daw tayo sa mga ibon. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Isa nyo daw sa inyo, bisan isa lang, magdagdag ng maliit na pag-alinlangan sa kanyang sarili. And why take ye thought for raiments? Consider the lilies in the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed one like one of these. Si Solomon sa iyang kayamanan, hindi siya nakabihis na ganyang nindot, katahom, kaganda ng mga bulaklak.
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. 30, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into oven, shall He not much more clothe you, O ye a little faith? Kung ang Diyos ko no, nagbibigay sa mga sagbot sa mga damo, sa field, at sa araw na to, bukas, sunugin sila. Di ba ikaw ay mas mahigit ka pang dambitan ng ating Diyos? Ikaw na walang panampalataya. You a little faith. Patulog-tulog ka pa, paano ka nagkaroon panampalataya? Yung Sunday, ginawa mo overnight. Pag overnight, wala ka na dito. Paano ka pagpalain ng Diyos? Amen. Hindi ka na nag-overnight. Sunday, matulog ka pa, gawin mo overnight. Paano ka pagpalain ng Diyos? Paano ka lambitan ng Diyos? Amen? Paano ka pagpalain ng Diyos? Dapat pumalakpak ka. Singgit ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Unahin mo palagi yung Panginoon. Anong sa 31? Therefore, take no thoughts which saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or withal shall we be clothed? Huwag natin daw isipin paano tayo makakain, paano tayo makainom, o paano tayo makadamit. Sabi 32, for all these things do the Gentiles seek. Lahat ito daw, ito hinahanap ng mga hintil. For your heavenly Father knoweth that we have did all of these things. Alam ng ating Amahan sa langit na lahat ito ating po pangailangan. Sapagkat ang lahat ng bagay ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos natin sa langit ang lahat nating pangailangan. Kaya hindi mo na hingiin sa Kanya. Alam niya na. Kaya kaya tayo pakainin, painumin ng Diyos, damitan tayo, pagpalain tayo. Kaya ang blessing ng Diyos kompleto, food, shelter, clothing, and strength. Pagkain, damit, bahay, shelter, strength, lakas, ibigay ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kung palagi mo nang iisip yung pera, saan ka kakain, saan ka inim, saan ka dadamit, makapera ka, sabi ng Biblia, lahat yan ang hinahanap ng mga hintil. Anong hintil? Mga tao ang kanyang Diyos. Ripulto, bato, siminto. Yan sila. Dahil puro ang Diyos sila, walang kapangyarihan. Sa ating mga Kristiyano, hindi tayo bigay sa mga hintil. Bakit? Alam ng Diyos natin sa langit ang lahat natin mga pangailangan. Basta, anong gawin mo? Anong sabi sa 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa unang binasa ang lahat ng pangailangan natin alam ng ating Diyos sa langit. Ngunit may kondisyones. Unahin muna natin paghanap ang kanyang kaharian, katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito na pangailangan natin pawang idaragdag sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa 34, take therefore notice for tomorrow, for the tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto day is the evil thereof. Kaya tuwag ninyong ikabalisa. Anong kabalisa sa Bisaya? Kabalaka. Nga sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Pabayaan mo ang bukas. Mabalisa mo problema sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Pag sumobra ang iniisip mo para sa iyong bukas, masusukat ang kasamaan. Sufficient brother is evil. Kaya minsan mapasukan tayo dahil wala tayong satisfaction sa buhay. Gusto natin pagkabukas, maging mayaman na tayo. Gusto natin pagkabukas, maging marami tayong pera. Gusto natin pagkabukas, tubagin ng Diyos ating papapala. Ibigay na sa atin. Mga minamahal, pabayaan mang bukas na siya malungkot, mamblima sa kanyang bukas.
tumawala ka sa Diyos. Trust the Lord completely. Dahil lahat nating pangailangan hindi mo hingin, ibigay ng Diyos. Ngunit, unahin niyo muna, hanap ang katuwiran. Anong unahin? Unahin mong pagsimba, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Unahin mong pagbibigay and all provision nga ibigay mo sa Diyos, tumulong ka, magbigay ka, mga lapin. After that, ang lahat mong binibigay, ibabalik ng Diyos sa iyo. Pawang idaragdag ng Diyos sa iyo. Dahil lahat nating pangailangan, nakikita na ng ating mahal na Panginoon. May kondisyones. Pag hindi mo iununa ang gingarian, pagkamatarong niya, hindi ka nagbigay, hindi ka rin bibigyan ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, magbigay ka at ikay bibigyan. Paano ang Diyos magbigay? Siksik, liglig, o maapaw. Ibalik sa Diyos sa iyong kandungan. At sa gaano kalaki sukat na binigay nyo, sukatin Diyos at ibalik sa iyo ni Diyos ang grabing pagpapala. Pawang idaragdag sa inyo ang lahat yung pangailangan. So it's a matter of faith, panampalataya, complete trust and confidence sa Panginoon. Kung wala ka pagalinangan, pag mabigay ka sa gawain ni Diyos, tumulong ka, ang Diyos ibalik sa iyo na makalibong beses. Dahil hindi po pwede pabayaan tayo, totoo ang pangako niya. Ngunit pinauna na natin ang banal na Panginoon, huwag mong paglingkuran ang dalawang Panginoon. Maraming Kristiyano, gano'n ang nangyari. Matagal ang Kristiyano. Ang pagpapala ng Diyos natin, malimitahan yan. Kahit hindi mo hingin, sabi hindi mo hingin, ibigay ng Diyos yan. Kaya sabi, our Heavenly Father knows that all these things ay kailangan natin. All the needs, all our needs, alam niya. Gusto mo magandang bahay, alam na ng Diyos yan. Gusto mo magkaroon ng sakyanan, alam na ng Panginoon yan. Gusto mo magkaroon ng magandang damit, alam na ng Diyos yan. Gusto mo palagi kumain ng karne, alam ng Diyos yan. Gusto mo pulain palagi ng fried chicken, alam ng Diyos yan. Amen? Sabi yan, alam na ng ating Heavenly Father yung natin pangailangan. Ngunit, unahin mo natin Diyos. Bigyan mo natin ng Panginoon ng pagkakataon. Sambahin natin siya. Magpakabanal tayo. Mangaral tayo. Magbigay tayo. Lahat gawin natin yan. Unahin natin muna sa Biblia. Unahin natin paghanap ang katwiran at kaharian ng Diyos. At ang lahat ng baway pawang igadaragdag ng Diyos sa ating lahat. He is the author and finisher of faith. Siyang lahat may-ari ng kayamanan. All the provision ay nga pangailangan natin ay nagbumula sa Diyos. Kaya huwag mo nang suluhin. Suluhin mo na yung sarili mo, hindi mo pwede yan. Sabi na, don't take thoughts of your life. Huwag mo palagi isipin yung sarili mo. Paano ko makakain ngayon? Paano ko makadamit? Paano ko papalain? Paano ko maging mayaman? Unsa man ako ni mga bulawan sa balay? Unsa man ako ni mga brilyante sa balay? Unsa man ako ni mga takyubo sa balay? Mga perlas? Unsa man ako ni? Hindi ko makasimba, yung kanding ko, magbantay. Oh. Basta nakawin yung mga tanglad ko din, mga talong, mga alugbati, pangawato sa mga silingan. Pabayaan mo na! Unahin mo ang Panginoon. Bahala ang Diyos magbantay. Mga anghel magbantay ng Diyos yan. And the angel of the Lord surrounded upon you. Encamped surrounded ng Diyos. Ang mga anghel ipadala niya. Lord, mag-governate ako kung magbantay sa mga kanding ko dito, kung magbantay sa mga hayop ko. Pati mga tanim ko magbantay. Ang Panginoon magpadala ng mga anghel niya. May mga armalite pa yan, may mga sibot pa. Mayroon pa totoong kapatiran. Last na lang. Wala na maulan. Isang kapatiran, mainit, nag-overnight siya. Lord, bahala ka na sa aming mga tahanan. Overnight sa mong pamilya. Mainit sila, nagpupuri. Ngayon, dumating ang mga magnanakaw akyat bahay sa bahay nila. Natingala ang magnanakaw, nagtataka. Bakit yung bahay nila napalibutan ng malakang baga, makapal na bakod? Kural. Hindi makapasok-pasok yung mga tao. Hindi makapasok-pasok. Nung pag-uwi na nila sa ilang bahay, bumalik yung magnanakaw. Nagulat ang magnanakaw, nakapasok na. Nung nakapasok mong sa kusina, matindi ka. Brad, huwag kang matakot. Mayroon ako itanong sa iyo. Saan ba kayo nung gabi?
Sabi nag-overnight. Ganun ba? Wala bang? Bakit kagabi nandito kami? Hindi kami makapasok, pinalibutan ng malaking pader ang bahay nyo. Sabi niya, magnanakaw ka pala? Sabi niya, kaya pumunta ako sa iyo, dahil nagtataka ko, bakit ngayon nandito kayo nakapasok ako? Ano ba kayo? Sabi niya, ang Diyos namin dito makapangyarihan. Kaya pala bakuran ng Diyos, kuralan ang ating palibot sa ating tahanan. Unahin mo lang, Panginoon, ang lahat ng bagay ibibigay sa iyo, protection. Ampingan ka, pagpalain ka, palangin lahat ng provision, protection ibigay sa Diyos. Natakot ka? Bis unahin mo yung Panginoon, unahin mo yung kamuti mo, unahin mo yung kanding mo. Bahala na yung kanding. Mamaya, maging kanding ka pa parehas, hindi ka naman palangit. Kailangan maging tupa ka. Maging karniro, kaya sunod-sunuran lang tupa, karniro, sunod-sunuran sa Panginoon. Kanding, manikad naman na, manungay naman na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sister Adilpa, taga-Antique yun, kababayan ko. Naging pasok katulong sa Manila. Kuhan siya, kanang maitim na sister, kanang yung parang halahi na parang ano ba, yung maitim yung mga Negritos ang tawag sa atin. Kawawa sila. Namasukan sa Manila, katulong. Nakilala yung Panginoon, grabe init niya. Taga-Laba, taga-Plansa sa mayaman. Ngayon, ang damit niya, isang piraso lang. Damit niya, balik-balik simba, isang piraso lang. Damit niya. Ha? Lord, samba ko, isa lang damit ko. Birnes, Merkulis, Sandid, masamba. Yun ang damit niya. Bahala ka na. Lord, simbahin kita. Bago pa siyang pasukan. Nagugulat si Sister Adilpa. Tuwing overnight niya, sabi ng mga sister, Sister Adilpa, ang ganda ng damit mo. Umiyak siya. Lord, bakit ate? Ang ganda-ganda ng damit mo. Tuwing simba mo dito, nakikita ka namin, iba-ibang damit, ang gaganda ng damit nyo. Saan ka ba bumili? Umiyak siya. Alam mo ate, sa totoo lang, isa lang yung damit ko. Ito lang palagi sinusuot ko. Ha? Bakit tuwing kita namin sa iyo, iba-ibang damit ang gaganda? Kaya ng Diyos i-provide ang lahat ng bagay sa ating pangilangan. Hindi tayo may pahiya ng ating panahon. Alam mo, ano nangyari? Nasamala ng Diyos sa buhay niya? Hinipo yung mga kapatiran na laman isa lang palang damit niya. Ngunit hihimalaan sila ng Panginoon. Pinakita sa iba-ibang damit niya. Anong nangyari? Grabe nga provision bigyan ng Diyos sa kanya. Nihipo yung kapatiran, binigyan siya ng pera, binigyan ng mga damit, binigyan ng sapatos, binigyan ng bag, mga minalomo, Israel pa, isang sako ang dala. Nagulat yung amo. Saan galing yan? Siya kang namirin. Wala mga pera. Ang Diyos nagbigay sa akin, ma'am. Bakit nakita niya isang damit ko? Pati yung amo niyan, humiyak. Sabi niya, buhay palang Diyos mo. Sinadil pa yung kabalaka. Bibigyan na kita ng mga bagong damit. Grabe. Sabi, alam mo mga kapatid, yung isang aking aparador, hindi na mapasukan. Grabing damit ko sa magpala. Ibig sabihin, ang may panampalataya, kagawin mong kalooban ng Diyos. Hindi ka nahiya, inuna mong Panginoon. Totoo ang Biblia. Unahin mo siya, mga milang tahat ng bagay, ibawang idaragdag sa Diyos. Sumobra ang pagpapala, provision na binigay sa kanang Diyos. Dahil bakit? Totoo ang Diyos natin pinaglingkuran at buhay siya at makapangyarihan. Ang nangyari, siya pang namibigay na. Sa una siya lang binibigyan, nung siya pinagpala, siya na rin na nabibigay. Nagbibigay pa siya, 50% pa magbigay. Dahil sabi niya, Lord, sweldo ko, hindi ako nakabili ng damit sapatos kumplito eh. Kaya 50%. Everybody say, praise the Lord. Eh, bangga patiran, nahiyap sumamba, pagbalik-balik ng damit. Okay? Ang paglingkod sa Diyos, walang garbo tayo. Amen. I don't care what people say about me. Tanong nangyari kay Salil pa, may itim na siya, may paganigra pa, pero pinagwapa sa ng Diyos. Amen. Totoo ang Biblia kung paano dinamitan, pinaganda sa mga bulaklak. Tayo, mahigit pa tayo sa mga bulaklak. Kayang-kaya tayo damitan, pagpapalain, pakainin, bistihan ng ating Panginoon. Lahat ng ating pangailangan, idaragdag ng Diyos. Unahin lang natin ang kanyang kaharian pagkatuwiran.
Buhay ang Diyos natin pinaglingkod. Awitan natin Diyos mo. Hallelujah! He is our greatest provider. He is our greatest supplier. May panampalataya ka, kaya ng Diyos i-provide ang lahat mong pangailangan. Kaya lutasin mong problema. All things work for our good. Yes, salamat. Though sometimes we can't see Sabtong tang-awit, mensahe. they could. Payo ka mo. Struggles separate our hearts and two. Sometimes light us to the truth. Our Father knows what's best. Our Father knows what best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just can't see, remember He's still on the road. God is still God is so much. to be mistaken. To be mistaken. God is so good to be God. So when you don't understand, when you don't see His hand, when you can't trust His hand, trust His heart. Trust His heart. He's the best. He's May plano ating pastor sa He holds a future in His hand. So don't bring us lost to have no hope. Our hope is found in Him. We walk His ways in light, but He's still the first and the last. And like a tapestry, it's weaving you and me to something just like Him. God is too wise to be mistaken. Sino pangako sa amin? God is too good to be a God. Sa aming buhay. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't just Sa buhay namin, trust His heart, God is too wise to be mistaken. God is so good to be a God. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. Trust His heart to the Lord. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Our Father knows what's best for us. He sees the Master's plan in our life. As long we trust His heart. Hallelujah. Na ginaplano na ng Panginoon ang ating buhay. He knows what's best things for us. Alam na ng Diyos ang para sa atin ang maganda.
Hallelujah. Unahin lang natin siya. You have to trust Him with all our heart. Hallelujah. Siya ang lahat na may-ari ng lahat na provision. Alam na alam ng Diyos natin ang lahat nating pangailangan. Ipakita lang natin sa Kanya na mahal natin siya at inuuna palagi natin hanap ang Kanyang katuwiran at ang Kanyang kaharian. Unahin natin siya. Pakita natin ating pasanin ang ating kabugaton sa gawain ng Diyos. We have a willing heart to give and support the church. With all provision the church, supplyan natin. After that, ang Diyos naman ang mag-supply sa atin. Dahil sabi ng kasabihan, give and take. Magbigay ka sa Kanya at ikaw tatanggap. Buhay ang Diyos natin. Unahin lang natin siya. Sa iya lang tayo maniniwala. Wala tayo ibang asahan na tao. Ang provision Diyos sapat na sapat, supra-supra, sufisyente sa atin. Kaya tayo pagpapalain lang sa lahat ng bagay. Naumpisahan na nga ng Diyos, nakatanggap na tayo ng pagpapala. Ang inahanap ng Diyos, anong atin maibalik para sa Kanya. Buksan yung puso niyo, mga minamahal. Kayong pinagpapala ng Diyos, sobra-sobra yung pagpapala niyo. Gahinan niyo ang gawain ng Diyos. Lahat ng mapangailangan ng iglesia, suportaran niyo. Out from your tithes and offering, you give your love offering, pledges para sa church, para pagpalain ka ng Diyos. Kaya ang lahat, hindi natin malabawan ng Diyos paghatag. He knows what is best for us. Alam niya anong maganda sa atin. At alam niya na, at hindi mo na hingiin. Nakita niya na ang lahat natin mga pangailangan. All our needs. He knows everything. Taas yung kamay, manalangin tayo. Kung nakulangan ka pa ng panampalataya, pagtuo sa Diyos. Nagduwa-duwa ka pa sa pangako ng Diyos. Ipangamuyo mo. Iampo mo. Lord, create in me. Impart to me great faith in the Lord. Impart to me great faith in thee. Trust and confidence. Strong belief to thee, my God. Nagawin ko ang lahat ng bagay, unahin kita palagi. Paluguran kita palagi. I know that you knows what best things for us, for me, bigay mo sa amin. Hindi namin higiin, lahat nakita mo aming pangailangan. Sabihin natin sa Panginoon, sabihin mo habang nanalangin ka, Lord, I am willing to give you, I'm willing to support your church, Lord. I'm willing to give all the provisions sa iglesia. Pag nakita ng Panginoon puso mo, tapos puso yan, nakareserba ng provision ng Diyos, ibalik sa iyo. Siya ay po'y puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Dahil sabi niya, alam ko na ang inyong pangailangan, hindi niyo pahingiin. Opo, dakilang Diyos, amal sa oras na to. Nandito kami nagsusumamo sa iyo. Mahal na Panginoon, wala kami amin. We are nothing in this world. Dinawag mo kami, we are all nothing. Hubo kami. Wala kaming dala. Ngunit ngayon, pinagpapala mo kami. You clothe us. You give us food to eat. You give us drink. Everything, you provide mo. I am here, Lord, ng puso namin willing, with all generosity, tutulong kami sa gawain mo. Magbigay kami for the ministry. Pagandahin namin imong templo, Lord. Kaparti kami sa kaligtasan. Pagpalain mo kami among negosyo, trabaho at buhay, upang kami magamit mo sa pagbibigay to support and supplying the needs of the church, Lord. Kita mo, wala kami. Ikaw laming saligan paniwalaan. Yung mga pangako mo tunay. Isa lang ang aming Panginoon. Isa ka lang, Lord. We will trust anything but you only, Lord. Tulungan mo kami. Gabagan mo kami. Kapalain mo kami, Lord. Kung wala ka sa aming magawa, kung wala ka sa aming buhay, Lord, pagpalain mo kami lahat sa material sa bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Singgit, hallelujah. Tatas yung kamay na isa, ang isa ipatong si ulo. Ilihas natin.
Opo, mala Panginoon, mabang kapangyarihan mo sa maglitaan. Pagpalaan mo kami lahat sa oras na to. Dalangin yung propeta, mala pastor. Hallelujah. I burn the prop darkness and demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from the children. The might of Jesus. Be healed, not the problems. Bless the children, financially, peace, spirit, will my God, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Bless them so much. Jesus' name. Amen. Sa Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos na mahal. Tayo ay tumayo, tindog kita, lukso kita, tulog abisis, kusog nga pangsinggit. Hala pa sa Lord! Hala pa sa Lord! Hala pa sa Lord! Salamat. Huwag mag-absent. Merkulis, unahin natin ang ating mahal na Panginoon. Friday. Mga minamahal, kung sino willing magtuon, mga ugma, magkaroon dito ng workshop. Yung mga gusto po, willing na mag-aral kayo paano mag-connection sa mga amplifier, sa mga mixer. Kailangan po ninyo yan. Para lahat tayo ay marunong pagdating araw mag-connection. So, may workshop tayo dito mga alas 3 sa hapon. No? Kung willing, lahat po, ang willing, mayroon mo tayong silalim doon nga bahay. Dito tayo, tudluan ka mo. No? Tanan, yung mga core members, kapatiran, gusto nyo po, dire, para magamit kayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil napakalaki ng bulaton, gawain, kulang kita sa mga technician, kulang kita sa mga controller, ipadala ka mo sa mga station, papapala yon para sa inyo. Kabalo ka mag-connection sa mga microphone, tanan, Panginoon. Yan muna ating workshop dire. Tapos turuan din kayo paano magsulda, paano mag-welding, para mag-connection. So, para tanan ay makabalo. So, hindi na kailangan mag-eskwela. Mag-eskwela ka, grabe mahal, tapusin mo na. Pila pa katuig, dire. Ituro sa inyo ng actual at maka-experience ka mo dayon para ka mo ipalaginan sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? So, itaas yung kamay, manlangin tayo naman sa ating mga special offering at yung mga pledges para sa chapel. Mga pledges po kamo, iabot nyo lang po dito sa information, sa kong beloved wife, lagyan nyo ng pangalan, ang inyong mga pledges para sa chapel. At ito pong ating kwaon diri sa offering plot, yung mga special offering, dugang ng mga gastusan sa mga argila sa jeep, no? Ibinigyan po niyo butang pledges yun, pero butang yung sobre pangalan para mapagpari namin nga inyong ginahatag, pledges para sa ating simbahan. Para masegregate na to, magamit, mapalit ng materialis, bugma, kay dagan pa po. Ang atong mga panday, nandito pa sila. Hindi, isa kasi mana na sila. Gikan sa Pagadian, gikan sa Lawagang Quezon, yan na sila. Di pa sila direct, hindi pa man natapos, mga minamahal, no? So, taas yung kamay, malangin tayo. Po, malapay na salamat sa mga kapatiran. Hindi nagsasawa magbigay ng mga pledges, mga special offering para sa gawain. Ibalik ng malibong bis mapalangin sila ginabuhi sa dalay mga pastor. In Jesus' name, amen. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapili. Hindi mapapalit ang dalag na nadarama. Sa iyo, Jesus, ikaw naman ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon masasabi ko na pinagpala
Gusto po at ang labing mga choral group. Everybody say, praise the Lord. Ihagin niyo po sa box natin yung puti nga box ay 5 pesos pataas sa ating TV program, patag Sabado sa PTV4 at ang brown nga box atin sa lupa po yun. Padayon kita mga minamahal, no? So, abang tawagan sa Buddy Roger, mga minamahal, mag-pray tayo, Buddy Roger. Alam mo na, may tipatuto ako sa inyo. Kahapon, nag-ayo kami, Sabado. Ginabira nila dito. Pagbira, sa kahoy, ginasikaran. Gianak ko yung kahoy. Hindi ko alam, may gasimang pala nga scaffolding. Pag kahulog sa kahoy, gabi kabugat, tinamaan ako sa ulo. Diri. Basta, murang malipong ako, madaming star na nakuan ko. Sabay, system rebuke. Ikap ko ulo ko, may butas. Wala naman, dito nakita ko yun, oh, tinamaan ng pako, lansang. Grabing dugo. Tapos, nung hapon na, wala ko naramdaman. Kung gabiin na, ikap ko ulo ko, pero dito nagbukol. Sus, milagro ng Diyos, wala ko nabatyagan. Nakita ni Dinoy, dumulot pa ng lansang sa ulo ko. Diryo, natamaan ako ng lansang diri, pero pag hanap ko, wala ko nakita ng dugo. Diri lang. Sabi ko, grabe yung Panginoon, Lord, isip ko baka, tanaw ko may mga lansang yung sukban. Anak ko, Lord, wala. Wala ko nakita dito. Walang naramdaman. So dito ko lang naramdaman dugo. Nung hapon na, nakita ko dito, ito, yung hindi ko pa tinanggal yung dugo. Nilagyan ko ng oil. Sabi ko, Panginoon, napakabait mo. Kinuntol ng Panginoon na nakita ko yung mga pako, mga lansang. Basta alam ko, dumulot yung lansang, grabe. Pero hindi ko nakita dito lang. Nang hapon na, asa ko nakita. Ito, sabi hindi na, Kuya, may butas. Dumulot pala yung lansang sa ulo ko. Pero gikuntol ng ating Panginoon, Diyos buhi, gamana, mga milaman. Eh, kung wala pa tayo sa Panginoon, siguro, tumba ako, lipong ako, siguro wala. Kung saan itabo sa ako. Mga minamahal. Pero wala iway bukol. Pero grabe ka kusog. Kinuntol ng Panginoon. Kaya naligo ko pa kanina. Uwi lang ibutang ko diri. Wala lang. Naligo pa ko. Sabi ko, Diyos, makapangyarihan ka nga Diyos sa lahat ng bagay. Kaya mga minamahal, wala tayo pag-alinlangan ng Diyos natin buhay. Protektado tayo ng ating mahal na Panginoon. Itaas yung kamay, manlangin tayo. Hallelujah. 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 Lord. Hallelujah. God bless you all, beloved Olympics at Adibinias. Hallelujah. Hallelujah. Kamangyarihan ka man ang Panginoon. Magpalad mo kami ng Diyos sa langit sa matamis na pangalan ng Jesus. Sa punang dalangin ng Pastor, Mahal na Panginoon. Salamat sa kalakasan, Mahal na Panginoon. Binigyan mo kami, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa umpisa hanggang sa pagtapos sa gawain ito, Mahal na Panginoon. Dinalagisan mo, Mahal na Panginoon. Dinihugan mo lahat ng pati sa gawain. Ngayon, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa umpisa sa ulimsong, Mahal na Panginoon. Sa pinagpalang Bible study, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinagpalang buhay na matutuo ng mga kapatiran, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Bisan pa sa Bible study, Mahal na Panginoon. Pinagpalang mo, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pabigay, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Binigyan mo kami kalaman sa bigay, Mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lalo na, hallelujah. Sa buhay at manal ng mga salita na pinarinig sa dala ng bilabid ulit pitcher, Mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng, hallelujah, puso na mabigbigay, Mahal na Panginoon. Para sa iyong gawain, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magmaganda sa iyong gawain. Hallelujah. 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 Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Kaya wala kami mahimo, Mahal na Panginoon. Ikaw lagi nakaalam sa lahat, Mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa pas. Ito yung pagbulag. Karoon, Mahal na Panginoon. Pagyan mo kami. Dalhin mo kami sa mga panimalay, Mahal na Panginoon. Luwalhati, Mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Ubaning yung mga panalangin ka tala, Lord. Panalangin physical, material, financial, and spiritual na pagpapala, Mahal na Panginoon. At ibalik mo kami buong midweek service, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Muli ka naman sa bahin, purihin, Mahal na Panginoon. Hiktikopti kami, Mahal na Panginoon. Kaya wala kami mo, Lord. Kung wala ka sa mong kinabuhi, ikaw lang hibalusalan, Mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa munang dalangin na Mahal na Pastor, ang lahat ng pasalamat pag nanakilay tanging tawag sa Mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. God bless you. We love the Lord. Maglamanaway kita minamahal. We love you in the Lord. And Jesus loves you more. Yatuling kuranan, tabangan talsa. Doon sa likod. Yes, I love you with the love of